Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Welcome po muli sa NMIC, New Muslim Intensive Course Program. At inshallah sa pagkakataong ito ay tatalakayin natin ang kahulugan ng La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mga kataga na naging dahilan ng pagpasok natin sa pananampalatayang Islam. Nung araw na sinabi natin, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, o ang tinatawag na shahada. So ano ba ang kahulugan ng shahada? At bakit napaka-importante na malaman natin ang ibig sabihin nito? Ang tunay na kahulugan ng la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Una, nung sinabi natin na asyhadu an la ilaha illallah, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos maliban pa kay Allah. So ito yung mga literal na salin ng mga kataga na asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, ibig sabihin ako ay sumasaksi, an la, na wala, ilaha, ibang Diyos, illallah, maliban kay Allah. So ibig sabihin, kung isasalin natin yon ng salita sa salita, hindi natin maiintindihan ng lubos talaga kung ano yung tunay na kahulugan nito kung hindi natin pag-aaralan. At maiintindihan yung dahilan kung bakit ang kataga na ito ang itinakda para maging Muslim ang isang tao. Hindi nangailangan ng mga sahaba ng paliwanag nung panahon nila dahil malinaw sa kanila na ang ibig sabihin na walang ibang Diyos maliban kay Allah, ang tinutukoy dito ay pagsamba. Ngunit sa panahon natin ngayon, kinakailangan na mabigyan ng paliwanag at diin na ang tinutukoy na walang ibang Diyos maliban kay Allah ay patungkol sa kanyang karapatan na sambahin. Patungkol sa kanyang karapatan na sambahin. Dahil ang pagsabi natin na walang ibang Diyos maliban kay Allah, ito ay salungat sa katotohanan sa panahon natin ngayon. Dahil tunay na maraming Diyos maliban kay Allah. Pero ang tanong, ang mga Diyos ba na ito ay tunay o ang lahat ng Diyos na ito ay huwad? Naintindihan natin na ang ibig sabihin. Kaya nga, dapat malaman natin. Kasi kahit ang Diyos, ang pera sa panahon natin ngayon ay maituturing na Diyos. Bakit? Dahil ito ay ginawang Diyos ng mga tao. Ang mga rebulto ay maituturing natin Diyos. Bakit? Dahil dinadasalan ito ng mga tao. Ang iba pang mga bagay, ay tinuturing na Diyos. Kasi bakit? Pag sinabi nating Diyos, ito yung bagay na pinaniniwalaan mo na dapat sambahin. At sa maksamaang palad, maraming mga bagay ang sinasamba maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi nangangahulugan dahil ang mga bagay na ito ay sinasamba ng tao na ito ay mga tunay na Diyos. Dahil walang ibang tunay na Diyos maliban kay Allah. Kaya pag sinabi natin, asyhadu an la ilaha illallah, ang ibig sabihin nun ay walang ibang tunay na Diyos. At hindi natapos doon, nakarapat dapat sambahin na maliban kay Allah. Yun ang ibig sabihin ng asyhadu an la ilaha illallah. Kaya nga, ang kataga na ito ay meron itong dalawang haligi. Meron dalawang haligi ang kataga na la ilaha illallah. Ang unang bahagi ay ang salita na la ilaha. Nang ibig sabihin, sinabi natin kanina, ay walang ibang Diyos. So ito ay ang pagtatanggi mo sa pag-iral ng iba pang mga Diyos, maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. O ang pagtanggi mo sa pagiging Diyos ng iba pang mga bagay, maliban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama nito ay yung pagtanggi mo at hindi mo pagtanggap o pagkakaroon ng anumang mga bagay na pwedeng itambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, lalo't higit sa pagsamba. At ang paggawa noon ay nangangahulugan ng pagtanggi sa pananampalataya at paglabas sa bubungan ng Islam. Kaya ito ang ibig sabihin ng unang bahagi na la ilaha. Samantala, ang illallah, ng ibig sabihin naman ay maliban pa kay Allah. Ito, pagkatapos mong itanggi ang iba pang mga Diyos maliban kay Allah, ay sa pangalawang bahagi, pinagtitibay mo naman na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang natatangi at tunay na Diyos na karapat dapat sambahin. Siya lamang ang kinakailangan, siya lamang ang pinagtutuunan mo ng iyong mga pagsamba, ng pagdarasal, ng lubos na pagtitiwala,
At ang lahat ng ito ay kinakailangan ay alay mo sa Kanya ng direkta ng walang tagapamagitan. So ito ang ibig sabihin ng kataga na la ilaha illallah. Pangalawa naman na bagay na sinaksihan natin nung tayo ay nagsyahada ay ang pagsaksi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung sinabi natin, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ano naman ang kahulugan ng wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? So ito ay nakapaloob dito ang tatlong pangunahing bagay. Na pag sinabi natin na asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, una ay ang paniniwala sa lahat ng kanyang mga sinabi. So anumang salita o anumang bagay na napatunayan na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kasama dito yung mga napatunayan na ginawa niya at mga bagay na napatunayan na sinang-ayunan niya. Okay? At kapag yun ay napatunayan na totoo, ang obligado sa atin ay ang paniwalaan at tanggapin ang mga ito. Tanggapin ang kanyang mga sinabi, tanggapin ang kanyang mga naging paraan, at tanggapin ang mga bagay na kanyang sinang-ayunan. So ito yung unang bagay na nakapaloob sa pagsaksi natin kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling sugo at propeta ni Allah. Pangalawa ay ang wa ta'atuhu fima amar, ang sundin at gawin kung ang mga bagay na kanyang ipinag-utos. So kapag kami nakarating sa atin mula sa mga hadith ng Rasulullah, sa mga napatunayang salita niya na mga kautusan, kinakailangan na ito ay ating gawin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kung ano man ang binigay sa inyo ng inyong sugo ay sundin niyo, at kung ano man ang kanyang ipinagbawal ay layuan ninyo. So ang kahulugan ng asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kasama sa kahulugan nito ay ang pagsunod mo sa mga ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pagsuway mo sa kanyang mga kautusan ay nangangahulugan ng hindi pagiging tama at ganap ng pagsasaksi mo sa kanyang pagkapropeta at sugo. Dahil sa Islam, tunay na meron lamang tayong dalawang basihan. Dalawang bagay na pinagkukunan natin ng tamang pag-unawa at pag-intindi sa ating pananampalataya at sa ating reliyong Islam. Ano ito? Ang Quran at ang Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran na siyang salita ng Diyos at ang Sunnah na siyang paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa pamamagitan lamang ng dalawang bagay na ito ay doon lang natin lubos na maunawaan at maintindihan kung ano ba talaga ang Islam. Dahil ang Islam ay nakatayo lamang sa dalawang bagay na ito. Ano man bagay na labas sa turo na wala sa Quran ng Rasul na Quran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagay na wala sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay hindi Islam. Dahil ang Islam ay itong dalawang bagay lamang. So yun yung una, ayun yung pangalawa, ang pagsunod sa kanyang mga ipinag-utos, at kasama rin nun yung paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal. So ito yung pangalawang bahagi. Pangatlo ay ang sambahin natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala nang nauukol lamang sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi tayo pwedeng mag-imbento ng mga gawain. Hindi tayo pwedeng gumawa o magsabi na sa pamamagitan nito tayo ay mapapalapit sa Diyos kung ito ay salungat sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga lahat ng pagsamba, lahat ng mga ginagawa natin bilang mga Muslim, kinakailangan na ito ay merong katibayan. May katibayan mula sa Quran o Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil lahat ng paraan ng pagsamba ay kinukuha lamang natin dito. At ito ay isa sa mga kagandahan ng Islam. Dahil doon mapapatunayan natin na ang Islam talaga ay reliyon na nagmula lamang sa Diyos. Dahil anumang bagay na nagmula sa tao ay hindi natin pwedeng ipatupad. Hindi natin pwedeng ipatupad pagdating sa pagsamba sa Kanya. Dahil kung paano natin sasambay ng Diyos ng tagapaglikha, ito ay sa pamamaraan lamang ng Kanyang mga propeta at sugo. At mula sa kanila, doon natin kukunin lahat ng mga detalye at pamamaraan kung paano tayo mapapalapit sa Diyos. Dahil yun ang kanilang naging papel. Yun ang kanilang mga naging role dito sa mundo, kung ba't sila pinadala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ba't sila sinugo ng Diyos para maging halimbawa sa mga tao. At kung yun ay kukunin natin sa kanila, para na rin natin silang pinagbintangan na sila ay nagkulang sa kanilang mga naging misyon.
Hindi nila itinuro sa atin lahat kung paano, lahat ng bagay na kailangan natin malaman at maintindihan para tayo mapalapit sa Diyos. Kaya nga ang lahat ng mga bid'a o lahat ng mga pagdadagdag o pagbabago sa reliyon na walang batayan o basihan sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Islam ito ay hindi tinatanggap. Sa Islam ito ay nire-reject, bagkos ito ay tinuturing na isa sa mga mabibigat na kasalanan na pwede nang magawa ng isang tao. Ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa rad." Sino man ang gumawa ng gawain na hindi kasama sa aming pamamaraan, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. Kahit napaka-importante na anumang gawaing pagsamba, dapat ito ay merong batayan, merong pruweba mula sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o hindi man ay direktang kautusan mula sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito po inshallah ang aralin na importante, mahalaga na dapat natin maintindihan, sa mga pangunahing aralin na dapat nating maunawaan.